Anton POV. Ilang beses ko na siyang tinawagan pero hindi siya makontakt. Nasaan na ba ang babaeng yun? Hindi pa kasi umuwi. Alas 8 na ng gabi pero wala pa siya. Hasta na lang ako iniwan doon kanina sa restaurant. Maya-maya ay may narinig akong sasakyan na huminto sa gate. Siguradong siya na yun. Sinasagad niya talaga ang pasensya ko. Pagkabukas niya ng pintuan ay tinanong ko siya agad. Where have you been? Galit na tanong ko sa kanya. Halata na nagulat siya nang makita niya ako. Siguro akala niya ay nasa office pa ako. Ha? Nauutol niyang sabi. Where? Tanong ko. Sa bar. Nakipagkita ako kina Jana at Alice. Sagot niya at akmang aalis na siya nang hawakan ko ang braso niya. Let's eat our dinner. Sabi ko. Akmang hihilahin ko na siya sa kitchen nang kinuha niya ang braso niya na hawak ko. Ayoko. Kukunin ko na ang mga gamit ko, at doon na ako titira kina mommy at daddy. Sabi niya. At dahil sa sinabi niya, ay lalo lang nadaragdagan ang galit ko, ina naman. Kung dati pinakawalan kita Trisha ngayon hindi na. Kung kinakailangang buntisin kita, para manatili ka sa akin ay gagawin ko. You're mine wife mine alone. Agad akong sumunod kay Trisha papunta sa kwarto namin. Pabalibag kong binuksan ang pinto, at napatigil naman si Trisha sa pagkuha ng malita niya. Ano ba Anton? Papatayin mo ba ako sa gulat? Galit na sabi niya. Hindi ako sumagot. Hindi ka aalis dito. Galit kong sabi. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang magkabila niyang kamay, at hinalikan siya. Pilit niyang tinatanggal ang kamay niya, pero lalo ko lang hinigpitan. Mapagparusang halik ang ginawad ko sa kanya. Anton please stop. Sabi niya pero hindi ko sinunod. Bumaba ang halik ko sa leeg niya. I love you wife. Sabi ko at siniil siya muli ng halik. Tinala ko siya sa kama at pamatong ako sa kanya. Hinubad ko na ang mga damit niya, at tanging underwear niya na lang ang natira. Bumaba ang halik ko sa dibdib niya. And I kiss her. She whisper. Stop please, sabi pa niya. Bumaba ang halik ko sa tiyan niya at sa puso niya, hanggang pababa niya. Hinubad ko na ang pangloob niya. And I kiss her. She whisper. Napapaliyad siya sa ginagawa ko. Call my name baby. Sabi ko. Anton tawag niya. At dahil sa narinig ko, ay lalo lang akong ginanahan. Pumalik ako sa taas and I kissed her. Anton, naiihi ako. Sabi niya. It's okay baby. Ilabas mo lang sabi ko. I kiss again her. Habang hinahaplos ko ang kanyang katawan. Anton, sabi niya at may naramdaman ako sa kamay ko. Bumaba ang mukha ko sa kanya, at hinahalikan siya. At pagkatapos ay hinalikan siya nito sa noo at niyakap ng mahigpit. Trisha POV. Nang may lumabas sa akin, ay bumaba ang mukha ni Anton roon. Hindi ko na kasi mapigilan. Iba sa pakiramdam yun. Pagkatapos niyang gawin yun, ay hinalikan niya ako ulit. Kaya nalasahan ko ang labi niya. Pero alam kong mali itong ginagawa namin. Ayaw kasi makipag-cooperate ng katawan ko. Nagulat ako nang maghubad siya sa harapan ko. Holly, bakit ang ano? Parang hindi ko yata kaya yun. Pabango na sana ako nang tinulak niya ulit ako, at tumabi siya sa akin. Where do you think you're going? Tanong niya. Anton, tama na. Mali itong ginagawa natin. Sabi ko at pilit siyang tinutulak. No wife. You're mine. Mine alone. Kung kinakailangang buntisin kita, para manatili ka sa akin ay gagawin ko. Sabi niya at hinalikan ako. Ano bang nangyayari kay Anton? Dati hindi naman siya ganon. Are you ready? Tanong niya. Naramdaman ko na may kakaibang bagay akong nararamdaman. Pero Anton mali, naputol ang sasabihin ko nang bigla niya akong hinalikan at parang di na ako makahinga. Parang may napunit dahil sa sakit. Sorry. Ayaw mo kasing sagutin ang tanong ko. Kaya ginawa ko na. Sabi niya. Hindi ako makapagsalita dahil sa pagkabigla. Ang sakit kaya. Umalis ka nga dyan. Sabi ko. No please wife. Ayoko. Promise I'll be good. Sabi niya at unti-unti nang ginawa ang gusto niya sa akin. Anton, tawag ko dito. Patuloy lang siya sa ginagawa niya. Anton please, pagmamakaawa ko. What wife? Tanong niya. Gawin mo na please, sabi ko. Ngumiti siya at ginawa na ang gusto ng asawa niya. Nakailang beses pa ang ginawa nila. Isa pa uling ginawa nito at naramdaman ko na may mainit na damaloy na pumupuno sa akin.
At ngayon ko lang naalala na hindi pala kami gumamit ng proteksyon. Paano kung mabuntis ako? Hindi ko naisip yun. I love you wife. Paus niyang sabi habang hindi pa rin siya umaalis sa tabi ko, at ang ano niya ay hindi niya pa rin inaalis sa akin. Hinahalik-halikan niya ang mukha ko, pwede ba umalis ka na sa tabi ko? Matutulog na ako, masungit kong sabi. Tumawa lang siya, pwede pa ba wife? Sabi niya, naramdaman ko na naman ang kanya, kaya tinulak ko na siya kaagad. At tumalikod na sa kanya. Bakit ako pumayag? Oo, mahal ko pa rin siya. Walang may nagbago roon. Pero di ba malito? Hiwalay na kami. Pagkagising ko kinabukasan, ay nagulat ako dahil wala na akong damit. At wala na si Anton sa tabi ko. Baka pumunta na sa office niya. At naalala ko lahat kagabi. Hindi ko alam kung magagalit ako kay Anton sa ginawa niya o matutuwa ako, dahil binigay ko ng buo at malinis ang sarili ko sa taong mahal ko. Hindi ko alam kung tama nga ba ang ginawa namin kagabi. Pero paano kung may mabuo sa ginawa namin? Hiwalay na kami ni Anton. Tapos walang kinikilalang ama ang anak ko, ano ba yung pinag-iisip ko? Pumangon ako mula sa pagkakahiga, at ang tanging saplot ko lang ay ang kumot. Tumayo na ako at naglakad at may naramdaman akong hapdi sa sarili ko. Paika-ika akong naglakad papunta sa banyo. Pagpasok ko sa banyo, ay nagulat ako dahil nakahanda na ang bathtub. Si Anton kaya ang naghanda nito. Napangiti ako sa naisip ko. Pagkatapos kong magbabad sa bathtub ay nagbihis na ako at lumabas na ng banyo. Nagulat pa ako paglabas ko ng banyo, dahil nakita ko si Anton na nakaupo sa kama. Teka, akala ko ba nasa office na siya? Hindi ba siya papasok? Morning, sabi niya na todong ngiti. Morning din. Bati ko rin. Still sore. Napatingin ako bigla sa tanong niya. Namula tuloy ako. Kahit nahihiya ay tumungo na lang ako. Gusto mo dalhan na lang kita rito ng breakfast? Malambing niyang tanong. Parang bigla siyang bumait. Basta Trisha, huwag kang maniwala sa kanya. Sasaktan ka lang yan. Ha? Hindi na, busog pa ako. Doon na lang ako kakain kina mommy, pagtanggi ko. Pero sa totoo niya nagrarampuran na ang mga alaga ko sa tiyan. Hindi pala ako nakakain kagabi. Wife, please. Huwag nang matigas ang ulo, hindi tayo nakakain kagabi, remember? Sagot niya, maghanap ka ng dahilan Trisha, para makaalis ka na rito. Huwag kang maniwala sa mga paglalambing niyan. Promise, busog pa talaga ako. Sagot ko na nakataas pa ang kanang kamay ko. Umiiwas ka ba sa akin? Seryosong tanong niya. Ha, hindi. Sabi ko na todong ngiti. Huwag kang magpahalata Trisha na umiiwas ka nga. Hindi ka ba papasok ngayon? Pag-iiba ko ng usapan. Hindi. Walang mag-aalaga sa iyo kapag pumasok ako. Sagot niya. Mag-aalaga sa akin. Wala naman akong sakit, sagot ko. Sino ba ang may sabi na may sakit ka? Sarcastic niyang tanong ko. Wala. Bakit mo ako aalagaan? Tak ang tanong ko. Ngumiti siya at lumapit sa akin. Bakit ang bilis na naman ang tibok ng puso ko kapag lumalapit siya? At tuwing ngumingiti siya mas lalo lang siyang gumagwapo. Remember, we made love last night at ako ang, tinakpan ko ang bunganga niya kaagad. Oo na alam ko na kung bakit niya ako aalagaan, nakakairita, kailangan ipaalala pa. Aalis na ako. Nakuha mo na naman ang gusto mo di ba? Sabi ko at naglakad papunta sa pintuan. Bubuksan ko na sana ang pinto, nang hinawakan niya ang braso ko. Ano ba Anton? Pabayaan mo na lang ako pwede ba? Nakuha mo na ang gusto mo at hiwalay na tayo. Galit kong sabi. Nangunot bigla ang noo niya sa sinabi ko. Anong hiwalay na tayo? Asawa pa rin kita Trisha. Naguluhan ako sa sinabi niya. Paanong asawa niya pa rin ako? Alam ko binigay ni mommy ang divorce paper sa kanya. At alam ko pipirmahan niya yun, kasi noong umalis ako sa bahay hindi niya man lang ako hinanap. Anong ibig mong sabihin? Tak ang tanong ko sa kanya. Hindi ko pinirmahan ang pinadala mong divorce paper dati. Hindi ako tanga para pirmahan yun. Galit niyang sabi. Ano bang ibig niyang sabihin? Na mahal niya ako. Iyon ba yun? Pero ano ang namamagitan sa kanila ni Paula? Hindi niya na ba mahal si Paula? Ako na ba ang mahal niya? Imposible. Anton. Pero bakit? Bakit hindi mo pinirmahan? Nauutol kong tanong. Anumang oras tutulo na ang luha ko.
Kaya ba hindi niya pinirmahan dahil gusto niya pang makuha ang ipapamana sa akin ni Daddy? Dahil mahal kita Trisha. Walang may nagbago sa nararamdaman ko para sa'yo, nagulat ako sa naging sagot niya. Mahal niya ako. Pero ano yung ginagawa nila dati ni Paula? Totoo nga bang mahal niya ako? Umiiyak lang ako sa harap niya. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Niyakap niya ako and he kissed my forehead. Stop crying baby. Ipapaliwanag ko sa iyo ang nakita mo noon sa office ko, pero hindi ngayon okay. Sabi niya at pinaupo ako sa kama. Matulog ka muna. Alam kong pinagod kita kagabi. Dadalan na lang kita ng pagkain dito. Sabi niya at hinalikan ako sa noo at lumabas na ng kwarto. Totoo kaya yung sinabi niya kanina na mahal niya ako? Mahal din naman kita Anton. Pero baka masaktan lang ulit ako, ipinikit ko na ang mga mata ko at natulog. Hapon na nang magising ako. At dahil gutom na ako, ay napagpasyahan kong bumaba na at pumunta sa kusina. Hindi naman kasi ako dinalhan ni Anton ng pagkain, katulad ng sinabi niya kanina. Kahit kailan talaga napakasinungaling niya. Nakakapagtaka dahil ang tahimik ng bahay. Sira ka talaga Trisha, 3 lang kayo ang nakatira rito, singit naman ng utak ko. Pero parang hindi ko nakita si Anton. Nasaan kaya siya? Pagdating ko sa kusina ay nadatnan ko si Manang Tina na nagpupunas ng mga plato. Magandang hapon po Manang Tina, masigla kong bati. Magandang hapon din hiha. Kakain ka na ba? Nakangiting tanong niya. Tumango lang ako bilang sagot. Ito pinabibigay ng asawa mo. Pinigay niya sa akin ang isang tray na may lamang kanin at ulam. Kay Anton po galing. Hindi makapaniwalang tanong ko. Tumango lang siya. Nasaan po ba siya, Manang? Tanong ko. May pinuntahan lang saglit. Nagmamadali nga yun kaya sa akin na lang iniwan ang pagkain mo. Sagot ni Manang. Ganun po ba? Sabi ko. Pumalik na rin si Manang sa pagpunas ng mga plato, at ako naman ay inumpisahan na ang pagkain. Saan naman kaya pumunta yun? Bakit ko ba iniisip ang lalaking yun? Mas okay nga yun para makaalis na ako rito. Kasi alam ko hindi ako papayagang umalis noon. Dali-dali kong tinapos ang pagkain ko. Pagkatapos ay nagbihis na ako, at kinuha ang malito ko at lumabas na ng bahay, at sumakay sa kotse ko. Pero kapag minamalas ka nga naman, may hamarang pang guard sa gate. Ma'am, bawal po kayong lumabas sabi ni Sir Anton. Sabi ng guard. Naknang tokwa talaga. Kumuha pa talaga siya ng guard para bantayan ako. Manong guard saglit lang naman po ako. Babalik din po ako kaagad. Pagsisinungaling ko. Pero, ma'am bawal po talaga. Sabi niya ulit. Manong naman. Saglit lang naman ako. Saka ako na bahala sa sir mo, pagpupumilit ko. Sige po. Basta saglit lang po ha. Balik po kayo kaagad, napipilitan niyang sabi. Mabait naman pala eh. Thank you po, Manong Guard. Nakangiti kong sabi at pinaandar na ang kotse ko. Sorry ka na lang Manong Guard. Pinilisan ko pa ang pagpapatakbo ng sasakyan ko. Siguradong nagtataka na ang guard na yun kung bakit wala pa ako hanggang ngayon. Baka masundan pa ako. Naisipan kong doon muna ako sa kondo, na binigay sa akin ni Dad. Kung saan ako dati hinatid ni Inigo, matapos kong makita ang paghahalikan ng 2 haliparot. Pagdating ko sa kondo ko, ay umupo ako sa sofa sa sala. Kinuha ko ang cellphone ko sa bulsa, para tingnan kung may tawag ba o text. Then I saw one message from Anton. From, Anton. Where are you wife? I will find you wherever you are. You're mine remember that. Bakit niya pa kasi ako pinapabalik sa buhay niya, kung may Paula na siya? Ayaw kong makihati sa pagmamahal niya. Tinala ko na lang ang mga gamit ko sa kwarto ko. Pagkatapos ay naglinis na ako ng katawan at humiga sa kama. Anton T.O.V. Pagdating ko sa bahay ay sinalubong kaagad ako ng guard, na nagbabantay kay Trisha. Yes. I hired security guard for her. Isa lang naman. Sir sorry po talaga. Nauutol niyang sabi. Anong ibig niyang sabihin? Why? Tak ang tanong ko. Si Ma'am Tracy po kasi nakatakas po. What the? Bakit mo hinayaan na makatakas? Iyon na nga lang ang trabaho mo hindi mo pa magawa ng maayos. Galit na sabi ko sa kanya. Nakayuko lang siya. Paano niya natakasan ang lalaking to? Nawala lang ako sandali nakatakas na siya. Sorry po, sir. Nakayuko niyang sabi.
I don't need your sorry. Find her. Sigaw ko sa kanya. Dali-dali naman siyang umalis. Nagmamadali ako kanina, kasi tinawagan ako ng daddy niya, para raw ako muna ang pansamantalang mag-manage ng company nila, kasi mag-out of town silang mag-asawa ng 1 buwan. Pati si Trisha ay pinagbilin sa akin. Bukas ng umaga ang alis ng mag-asawa, kinuha ko ang cellphone ko sa bulsa at tinext si Trisha. Wife. Where are you, wife? I will find you wherever you are. You're mine, remember that. Pagkatapos kong i-text yun ay pumunta ako sa bar counter at kumuha ng alak. Kailangan kong gumawa ng paraan para hindi ka na muling tumakas, Trisha. Ayaw kong mawala ka ulit sa akin.